Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lights Promotion. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabayan ng kaliwan na gani banal na Santa Maria ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay biyaya ng Diyos mula Panginoong Jesucristo. Ngayon, babasahin ko po sa inyo ang mga mensahe ito mula doon sa Bagong Tipan ng Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito kay Apostol San Lucas, Kabanata 6, talatang 20 hanggang 21. Ito po yung mensahe. Tumingin si Jesus sa kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayo mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak." At ipagpatuloy po natin sa kay Apostol San Mateo, Kabanata 6, talatang 31 hanggang 33. Ito po ang mensahe. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay nito ang kinuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. At ipagpatuloy po natin sa kay Apostol San Lucas, Kabanata 11, talatang 2 hanggang 4. Ito po ang mensahe. Sinabi ni Jesus, "Kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok." Papatuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 11, talatang 9 hanggang 10. Ito po ang mensahe. Kaya't sinabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto ng bawat kumakato. Kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa kanya. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Juan, Kabanata 14, talatang 13 hanggang 14. Ito po ang mensahe. At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko, upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. At ipagpatuloy po natin kay Apostol San Marcos, Kabanata 8, talatang 2, talatang 6 hanggang 9. Ito po ang mensahe. Nahabag ako sa mga taong ito, sapagkat 3 araw na ngayon kasama ko sila, at wala na sila makain. Kung sila'y pauwiin ko ng gutom, mahihilo sila sa daan. Galing pa naman sa malayo ang ilan sa kanila. Ang mga tao ay pinupo ni Jesus sa lupa. Kinuha ang 7 tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Gayon nga ang ginawa ng mga alagad. Mayroon din silang ilang maliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos at inuutos niyang ibigay din yun sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog at natipunin nila ang pira-pirasong tinapay na lumabis
Nakapano sila ng 7 bakol na malalaki. At may 4,000 ang kumain. O 4,000 ang kumain. Ito po ang mga salita ng Diyos at mensahe niya sa lingkong ito sa pagbabahagi natin ng Bible Lives Productions. Ngayon, ipaliliwanag ko po sa inyo itong mensahe nito mula doon sa tema na biyaya ng Diyos mula Panginoong Jesucristo. Yan. At nais pong ipabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na na nais niya na tayo ay pagkalooban ng kanyang na tayo ay kanyang pinagkakalooban ng kanyang mga biyaya sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. So tayo ay nais niya na mabiyayaan at magabayan ng mga pangangailangan natin o iba't ibang mga pagpapala sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. Tayo ay kung tayo ay nakararanas ng mga paghihirap sa ating pamumuhay, halimbawa tayo ay walang matirahan, tayo ay nagugutom, huwag tayong babalisa sa mga bagay na yan. At bagkus tayo ay manampalataya sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon Jesucristo at ating hilingin sa Kanya ang ating mga pangangailangan at ito ay gagawin at ibibigay ng ating Panginoon Jesucristo sapagkat hindi pa man natin ito hinihiling sa Kanya, alam na ng ating Panginoon Diyos ang ating pangangailangan. Kaya pag sumakita natin, ayon tayo ay magpailalim sa paghahari ng banal na Panginoon Diyos o tayo ay manampalataya sa Kanya mula Panginoong Jesucristo. Yan ang gusto lamang ng ating banal na Panginoon Diyos. At yung ating mga pangangailangan na pagkain, daramtin, yan ay pagkakaloob niya sa atin. Gayunman ay tinuruan niya tayo na kung paano tayo lalapit sa Kanya. So tinuruan tayo manalangin na ating Panginoon Jesucristo. Kagaya ng pagdarasal ng Ama namin, so ganyan tayo manalangin. Punta tayo sa kwarto, taimtim tayo manalangin at ating idulog sa Kanya yung ating itong dasalin na ito, yung ating manalangin direkta sa ating Panginoon Diyos. Yan, kung tayo ay manalangin din natin dyan, natin doon tayo ay kalooban ng ating mga pangangailangan araw-araw kagaya ng pagkain. Yan. So tayo, ganyan tayo manalangin na yan, ganyan ibibigay ng ating Panginoon Diyos yung ating pangangailangan. So ganyan tayo manalangin at dapat tayo ay magsisido sa ating magkakasala at magpatawad tayo para ipagkaloob sa atin o tayo ay dinggin ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating panalangin at sa pamamagitan ng banal na Panginoon Jesucristo para tayo dinggin ng Diyos at ito ay gawin naman ng ating banal na Panginoon Jesucristo. So kung tayo ay dadalangin sa Panginoon Diyos at hihiling tayo ng ating makakain sa pang-araw-araw sa pangalan ng Panginoon Jesucristo ay pagkakaloob ito ng ating banal na Panginoon Jesucristo sa atin. So yung hinihiling natin sa Diyos, si Jesucristo ang banal na Panginoon Jesucristo ang gagawa nito para ipagkaloob sa atin yung ating mga kakanin sa pang-araw. Kagaya ng ginawa niya doon sa mga nung siya ay bumaba dito sa lupa. So nung nangangaral siya yung mga nananampalataya sa Kanya, kasama 3 araw na nangangaral siya sa mga tao na yun. Ngayon nahabag siya dahil nga sa nung tapos na yung kanyang pangangaral ay bago niya pinauwi, pinakain niya muna yung 4,000. So ay wala silang wala silang bili ng mga pagkain para ipakain doon sa mga 4,000 na nakinig sa kanyang pangangaral. So naging mala ang Panginoon sa Kristo ng mga pagkain. So yan. So sa ganung bagay tayo ay patuloy na itong mundong hindi pa man itong mundong ito ay paghihimala ang patuloy na Panginoon sa Kristo para ipagkaloob sa atin yung ating mga pangangailangan. So tayo, kagaya ngayon, halimbawa, tayo ay kagaya ng produksyon ng bigas, yan. So tayo patuloy, kung tayo patuloy na mananampalataya sa Diyos, patuloy tayong bibigyan ng maraming ani ng mga bigas, yan, mga pangangailangan natin, agricultural na produkto. So tayo patuloy na pagpapalain ng Diyos sa mga bagay na yan. Pagabayan, ang lahat na ito ay makakain yan. So may bigay sa lahat yan na ito ay kayang
o patas na ito ay makakaabot sa bawat isa sa ating panahon ngayon na tayo may tamang pagbili, di ba? So yun, at kaya tayo ay patuloy na manampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo, sapagkat dyan sa bagay na yan na tayo ay sa ating mga pangailangan. So kailangan pailalim tayo sa Panginoon Diyos pagpula Panginoon Kristo, at yung blessings niya ay bibigay niya sa atin sa pamamagitan ni banal na Panginoon Kristo. So tayo ay pinagpapaalala ng Diyos with Christ. So siya yung gumagawa ng mga blessings para sa atin, sa mga hihilingin natin sa banal na Panginoon Diyos mula sa kanyang pangalan. So siya yung pagbibigay sa atin ng mga pagpapalang ito. Yan. At tayo ay magkaroon ng iba yung pananampalataya. Sapagkat kung tayo sabi nga kung tayo ay humingi, tayo humanap, yan. Kaya kung tayo ay hanapin natin banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, tayo ay dumalangin. Magkakalog sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos yung ating mga pangangailangan with Christ, yan ay yung gagawa. So yung ibang mga tao ay gumagawa, o yung mga ama, so, kahit na masama ba siya, binibigyan ng mabuting bagay yan. Gumagawa siya ng di mabuti para mabigyan ng mabuting bagay yung mga anak. Yung Diyos pa nga, syempre, na lumalang sa atin, hindi pa ba niya bibigay yung pangangailangan natin. Ang kailangan lang lamang natin ay pananampalataya sa Kanya. Kagaya ng ating pinangaral ng nakaraan, yung mensahe niya, manampalataya tayo dito po sa Kanya. At tayo ay di niya pumabayaan sa pamumuhay na ito, kahit na anong sistema pa mayroon tayo, o ano pang naglipa na dyan na hindi mabuti. So hindi tayo pumabayaan ng ating banal na Panginoon Diyos dyan. Kaya nga sabi ng banal na Panginoon Diyos, wag nating isipin yung ating kakainin, daramdin, yan, sapagkat ang kailangan manampalataya tayo sa ibibigay niya yung mga bagay na yan sa atin dyan. Kaya tayo ay manampalataya sa Kanya, at ipanalig natin na tayo magkaroon ng isang mabuting pamahalaan para ito ay makatugon doon sa ating pamumuhay, at hindi ito maging isa pang balakid para tayo ay makapumuhay ng maayos sa pagpapala ng ating banal na Panginoon Diyos, na yung pagpapala sa iyo ay hinaharang ng mga hindi mabuti. Ano ba, maging kung laging masama yung sistema, ito ay malaking balakid para ang ginawa ng Diyos na kalikasan, abundance, ay hindi mo ito ma-cultivate na maayos dahil because of the inequality power system. So yun yung problema, kaya may nagugutom. So ngayon, kung makasusunod tayo doon sa mabuting balita, so magkakaroon ng equality. So pag nagkaroon ng equality, kakain tayo lahat, mabubuti tayo doon sa karapatan, at yun naman ang gusto ng Diyos. Isinapractica na noon pa ng mga apostol. So yan. So kaya tayo ay umasa sa ating banal na Panginoon Diyos, sa ating na huwag tayong mababalisa sa ating mga pangangailangan, basta tayo ay manampalataya sa Kanya, at tayo ay mamuhay ng mabuti. So tayo ay yung sabi rin ng ating banal na Panginoon Diyos mula sa pangaral ng San Pablo, tayo ay magsikap sa pamumuhay na ito. At sa pagsikap natin niya, sasamahan niya tayo at pagkakaloob niya sa atin yung ating mga nais na pagsisikap na sa mabuting pamamataan. Kaya nga ibig sabihin, parang halimbawa, ito sa sistemang ito ay kailangan mong halimbawa ikaw ay nagtatanim. So kung magtatanim ka at ipagkaloob sa iyo ang mahusay na produksyon. So ikaw naman ay nagnenegosyo, ikaw pagkakalooban ka rin ng bukal ng mga customer, mga ganun mga bagay ng mga pagpapala. So mamumuhay ka na maayos, hindi mo problemahin yung pamumuhay mo. Ang mahalaga, nagpapailalim ka sa Kanya, at sa pamamagitan niya ay ginagawa mo ang mga bagay sa pamamagitan niya, at ito ay naayon sa Kanyang kalooban, ang Kanyang yan. So yun. So muli sana na nagabayan na naman kayo ng Bible Life Promotion sa inyong spiritual na pamumuhay, at kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa kaligtasang spiritual mula dito sa ating binabahagi na mabuting balita ng salita ng Diyos. At
At sana tayo patuloy gabayan ng ating Banal na Santa Maria na sa ating pagbabahagi ito at gabayan tayo ng kanyang pagmumilagro at kaliwanagan at tayo ay magabayan sa ating pag-asa mula sa ating paniniwala sa ating Banal na Panginoon Diyos, Banal na Panginoon Sang Kristo mula sa mabuting balita. At higit sa lahat ay ating pakinggan mabuti ang mabuting balita at ito ay ating isabuhay. Yan. Mula dito sa iba't ibang mga pangangaral o pagpapakalat ng mabuting balita mula sa ating simbahan, sa iba't ibang mga kanyang binigyan ng mga pagpapala para ito may bahagi. At kagaya rin ng ating pagbabahagi ito na kapag ito ay inyong napakinggan, kayo ay magabayan sa inyong kaligtasan spiritual. At higit sa lahat ay ang ating simbahan na ito ay mabigyan kayo ng kakulang proseso para sa ating pananampalataya sa ating Banal na Panginoon. So, may ginagawa mga sakramento kung paano tayo lubos na magkakaroon ng kaligtasan spiritual mula dito sa ating pakikinig ng mabuting balita. So dito sa pakikinig natin ng mabuting balita ay kakaiba din dito yung sakramento na ginagawa ng ating simbahan. So hindi nga naman yung ating yung topic o yung ating pinagbabatid sa atin ng Banal na Panginoon Diyos ngayon mula dito sa biyaya niya. So ngayon ay yan ay parte pa rin na pag tayo ay sa ating pananampalataya at kaligtasan, kinakailangan meron tayong bautismo, yung mga ganon. So yun ay sa simbahan ginagawa yun. Yan. So yun, muli, doon naman sa interfaith-unity ay patuloy tayong magkaisa, magulungan tayo ng reliyon at maiwasan natin yung mga pagkakaroon ng mga pagtatalo, hindi magandang pagkakaunawaan na uwi sa kaguluhan at mga karahasan. Bagkus ay magkaisa tayo, unawain ng bawat isa, pagpairal tayo ng pagkakaisa, kapayapaan, pagtutulungan. Higayatin natin ang lahat para sa isang mabuting pagbubuklod. Yan, lalo na sa pananampalataya natin sa ating Panginoon Diyos. Yan. Magabayan yung bawat mga kapamalaan, mga bansa, at mga lahi, at iba't ibang mga grupo. Yan. At doon sa CBCP and Vatican Church, patuloy kayo magabayan ng Bible-less promotions at kayo ay patuloy niyong pagpupuri ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Diyos mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At ang Bible-less promotions, sa buting na kaya nito ay patuloy nitong mapagbuklod ang sangkatauhan sa pananampalataya sa Diyos mula Panginoon sa Kristo o mabuting balita at ang ating dalangin na gabay ng Banal na Santa Maria na tayo ay gabayan niya ng kanyang pagmimilagro, kanyang kaliwanagan, kanyang paghihimala sa ating pagbabago nito at kayo ay tuloy na sa panahon ito ay magabayan sa ating pag-asa sa ating pinanampalatayaan. Yan o sa buhay ng ating mabuting balita. At maliban dyan ay doon sa mga kapamalaan, kayo ay maliwanagan at makapamahala kayo ng mabuti. Patuloy at matugon nyo yung patas na pangailangan ng mamamayan at patas ng hustisya. Yan, mula karapatan ng tao. At doon sa doon sa aming lokal na pamahalaan, kayo ay magabayan at kayo ay makapamahalan ng mabuti sa bayan namin sa Infanta Quezon. At ngayon din doon sa lokal na doon sa aming parokya, kayo magabayan, magpapukulod nyo yung mamayan ng Infanta Quezon sa pananampalataya sa Diyos mula Panginoon sa Kristo. Yan ang mabuting balita. Magandang hapon sa inyong lahat at ang biyaya ay sumainyo at proteksyon ng ating Banal na Panginoon Diyos. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless.